first ever episode with the F, with the capital F. Wala lang din Okay. ngayon. F na natin lahat. Our first episode, about our childhood, sisterhood, and our journey coming here, no? So, ikaw muna, anong naramdaman mo? Yung first episode natin. Yes. Ay, super nag-enjoy ako. Hindi nga natin napansin na nakaumabot na tayo. Actually, hanggang 2 hours yun. Masyado nang malhaba. Feeling ko 2 hours pa rin yun. Almost nga. Pero sana nag-enjoy din sila nung pinakikinggan. Oo. Kasi ako nag-enjoy ako eh. Siguro medyo lang kasi masyado nang mahaba ay madami na kami kinukwento ng ate ko doon. Ikaw ate. Na-overwhelm tayo, no? Na-overwhelm, pero overall, nag-enjoy. As in, yun nga talaga yung yung essence nun. Kaya tayo nagkaroon ng gantong podcast. Kasi nga, ang essence nun is balikan yung mga nakaraan. Of course, mag-enjoy tayo. So, syempre, kailangan natin mag-lose a little bit para dun. Para kasi natago siya sa baul. Yes! Tsaka hindi natin masyadong pinag-uusapan yan. Aminin mo yan. Kasi sobrang seryoso tayo sa buhay. Correct. Dumating tayo dito. Serious. Wala nang usap-usap talaga. Hindi Wala tayo nang naman usap. talaga. Ha? Naging seryoso talaga tayo. Ang pagdating natin. Serious mode. Makaiyak ka na. Charot! Mamaya natin itatakal yan. Kasi maiyak. Joke. Ayun. Nakakatuwa. Ang dami rin nating mga napag-usapan at saka marami rin tayong na-improve. I hope every episode na mag-improve tayo para mas makarelate ang marami. Yun, no? Totoo. So, Ganda mo ngayon, sister. Every episode. So, hindi lang itong episode namin ng pag-uusap ang look forward nyo. Kung paano din gumaganda yung kapatid ko. Ikaw din naman. Because you emanates. Women empowerment. Yes, exactly. Powerful woman. Itaas ang mga kamay at ang inyong mga crowns. So, anyways, we would like to continue our story of our sisterhood. At paano ba tayo nakarating dito sa Palma de Mallorca? Espanya! Ay, napapansin nyo, may bago kami. Yeah, oh wow. Oh my God. Diba? Kasi medyo parang nakalay tayo light no. Pero okay to. How do you feel now? Okay ka ba? Naman. Masaya. Actually, ate. Are you looking forward for this next episode? Ako din. Parang na-miss ko. Alam mo yung pag-uwin ko? Ako din. Kasi usap pa ni ate ko, kung hindi yung nangyari doon sa podcast. Ate, okay ba? Hindi ba masyadong... Pero hindi tayo above all, nag-enjoy talaga tayo, tayo. Oo. Diba? Free-flowing. Totoo. Yun yung na-notice ko. Kaya ang saya. Tawa, puro kami. Yes. Kung papanoorin mo siya, puro kami. Yes, correct. Oo, pero na-pressure ka? Hindi. Hindi rin, no? I don't feel any pressure. With the capital F. Parang lang tayo nag-kwentuhan dito sa Yes. May may mic. Ganun. Yes, ang cute. Diba? Oo. Super. Na parang hindi ko maiisip na gawin yun sa ibang tao. Nakasama. Ano ba yan? Wala pa nga simula. Papayakin mo na ako. Hindi kasi hindi naman natin ito naiisip na gawin doon pa. Diba? Tapos ako iniisip ko gawin siya. Pero parang, ang lungkot na mag-isa. O di, may group hugs. Tapos yung magkakapatid iyo. Yan. Pero may iba ng bonding natin ng kapatid ko and nag-evolve yun. Dahil nakarating din kami dito sa Spain. Yun nga ate. Kwento mo na. Yung about pagpunta dito sa Spain. Yes. Siyempre, nung sa previous episode namin, napag-usapan namin yung about sa au pair. So, nag-stay lang Holland, Netherlands. After nun, nagpunta ako dito sa
Palma, Mallorca. Mm-mm. Hindi ko alam yung Palma, Mallorca. Ako Alam din. ko lang sa Pilipinas, syempre, hindi naman natin pinag-uusapan kung ano ibang parts ng Europe, di ba? Mm-mm. Alam ko lang ng Madrid tsaka Yes. Barcelona. Capital. Barcelona, especially. Ngayon, syempre, nagkaroon ako ng girlfriend dito sa Mallorca. Na ngayon ay wife Dito mo na, yes, husband mo wife na. ko. Yes. So, Ah, asante. Zero to 100 yun oo. Ayun na nga, matagal na siya dito, yung family niya, kasama niya dito yung mami niya. So, doon ako nagkaroon ng idea na, okay din pala na magpunta rito sa Mallorca after that. Sabi niya naman, ang Mallorca is island. Para daw siyang Boracay. Oo. Boracay ba? Pwede ba natin siyang Boracay or Palawan. Yes. Yun, tas katabi lang pala niya ang Ibiza. Oo. So, party ang Yes! ang peg. So, ayun na. So, in short, nagpunta ako dito sa Mallorca after sa Holland. Tapos, yun na. The rest is The history. rest is history na. Mm-mm. Tapos, yun nga, ang ate ko nasa Norway no? Norway. Tapos ang Kuya Sid nasa Denmark. Mm-mm. So, syempre, gusto ko naman din kasama yung family ko dito. So, Tinapos ayun. yung mga contract and then pumunta na tayo dito. Pumunta na kami pala dito. Yes. First si Sid. Nauna siya. Tapos ako. So, Kasi settle na rin si Kuya Sid dito para kapag dating ni ate ko, settle na rin sila yes. dito. Alam mo, perfect timing lahat. God's timing. You know, lahat ng mga nangyari sa atin, God's timing. Yes. Kaya sobrang nagpapasalamat naman talaga ako kay God na Hindi rin talaga kayo. oo. Sa totoo lang din. Walang number one na ilalagay kami ni ate, kundi talaga si God. Oo. Number one yan. Kasi siya talaga ang nag-a-align sa lahat. Yes. Well, ate, dahil din sa tiyaga din natin. Oo diba? naman. Sabi nga nila kung nasa Diyos ang awa, nasa tao din ang tiyaga. Hindi naman din tayo mapupunta doon sa posisyon na yun kung hindi din dahil sa tiyaga natin. Tsaka mo, tayong dalawa, never tayong ganito tayo sa future, plano natin ganito, ganyan. Wala. Walang plans. Very spontaneous. Very just go with the flow lang kami. free-flowing. Oo, di ba, te? Kaya walang pressure eh. Yes. Wala kaming, at the same time, walang pressure sa family namin. Now, you need correct. to work, ganyan. Kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas. Yun na nga, di ba? Yes, oo. Sobra. Kaya, Tsaka, sabi mo nga nung una, kung hindi talaga dahil kay God. kung hindi dahil kay God, Ilagay tayo sa sitwasyon na yun. Talagang, hindi, yung panahon natin, wala talagang kasiguraduhan eh. Kung magkakapapel ka agad, kung magkaka-residence permit ka agad. Kasi syempre, lahat kailangan ng papers mo kompleto. At saka yung employer mo, fully support sa'yo. yes, number one yun. Yes, yun yung sa amin nung time namin nung nag-a-apply tayo. Kasi kung walang support ng ng employer mo at hindi sila open mind, hindi talaga mapoproseso lahat. Naalala ko nung maiba ko lang. Sige, go. Kasi di ba nung hinihingi na ng abogado, kailangan ko yung residence, yung card ng amo mo. Yung amo ko ang talaga, hira. binigay ka agad talaga sa akin without any question. Diba? Siyempre, mahalagang identification yun ng isang tao pag nandito, kahit saan naman eh. So, binigay niya sa akin, personal. Gawin mo yun. Kaya parang yung trust. Kailangan mo din talagang i-build yung trust ng mga employer mo. Exactly. That's the reality. Yes. And of course, yung meron din part doon na nag-apply tayo na requirements is yung bibigay nila yung declaración de la renta. Ano ba yun? So medyo medyo complicated na yun. Iyon kasi yung document, certain document na yun, pag binigay sa'yo ng isang employer yun, ang taas, feeling ko para sa akin, mataas talaga ang pagtitiwala sa'yo. Kasi nandun lahat yung nila, galaw ng nila. Yung pera nila, yung tax na binabayaran. Yes. Totoo yan. So, Declaration de la Renta is yung income tax return nila. So, naka-declare doon, declaration declaration ng nila, ng income nila. So, para ipagkatiwala yun sa'yo, ibig sabihin, di ba, malaking bagay yun. Sobrang laking bagay yun. Kalaking tinatrust. At sa awa ng Diyos,
Oh, kasi parang, Nabig sino ka ba? oo. Papakita ko sa'yo yung dapat Yes. confidential. Yes. Nung binigay yun sa'yo, parang, di ba, wow, ito na to. Oo. Oo. Di ba? Pero hindi pa to natatapos. Kasi, isa pa, dito mabilis ang galawan. Mabilis ang pagpaprocess dito. Kapag humingi ka ng isang bagay na papel, yung pinaka-importante papel, makukuha mo din yun kagad or within 3 days o 24 hours. Pero sa Pilipinas, Oh. yung papel na kailangan natin sa Pilipinas, yun yung medyo na Oo. nag-trigger na anxiety ko din. Kasi sa yung Ah. tagal na hihintay. Oo. Yun na lang ang hinihintay eh. Yes, correct ka Diba? naman dyan. Parang hindi ako naging Filipino citizen. O, diba, Oo, yun nga. totoo Ang hirap. Nakaka-trigger talaga ng stress. Pero dito din naman sa Spain, may pagka ganon din yung bureaucracy. Mabagal din minsan. Unlike, kasi syempre ang ate mo natira din sa ibang lugar, sa Scandinavian region, mas mabilis sila doon. Oo, dito sa Spain talagang Medyo, parang minamano-mano nila. Pero, um, reasonable naman para sa akin. Kasi ang dami nilang ni-welcome din na undocumented. totoo yan. Ah, Dami silang tinutulungan talaga na undocumented person. Dito, sabi ko sila, kapalitan na natin ng P. Gawin natin yung S. ano, Nawawala sa isip ko yun. oo. Yun nga, di ba, mahirap talaga. Kasi nasa dami ng tao, hindi naman lahat is ng government. Magtututok lang sa mga undocumented na tao. Correct. Doon din, syempre, magpo-focus din sila sa mga talagang taga dito. Di ba? Oo, iba pareho tayong anxiety in me. Anxiety, charot. Sumayaw Yan. na. Oo, yun lang na nakaka-anxiety. Pero kung pag-iisipin natin, kung nasa Pilipinas tayo, mas iba pala level ng anxiety doon, di ba? At tapos susungitan ka pa. Totoo yun, Oo, di ba? Passport pa lang, parang dito sa pangalan ko. Oo. Mahirap. We have to discuss the 3 unforgettable experiences we had. Yes, here natin. Yes. Isa pa nga ba? Sa Philippines? Hindi. Wala na tayo doon eh. Yes. So ate, Yun. ikaw muna. Diba, hindi nga lahat sila marunong mag-English. Yun ang number 1. Lalo na nung pagdating natin dito. Pero ngayong year na to, parang feeling ko, mas open na sila. Mas marami na i-English. Oo. Especially yung mga kabataan dito. Yes. Parang inaano na sila na mag-English dito. Pero huwag mo expect sa matatanda pa. No. Kasi sila talaga, Sarado sila eh. Lalo na dito sa isla. oo. Mahal nila ang kanilang language. So, syempre, para tayo, na dumayo lang din tayo, syempre, kailangan din nating sa kanila, di ba? Na magsalita din tayo ng kahit saan. Totoo lang, kahit saan tayo pumunta, di ba? Na kailangan natin mag-Spanish, English tuloy. Of Di ba? course. Siyempre, one of the requirements para maging Spanish or doon muna tayo sa residence, at least speak the basic. At least makihalimuya tayo sa kultura nila. Yun lang naman yung konting demand, but of course, magiging beneficial din yun sa atin at the end. Yes. Diba? Totoo yan. Kasi ang hirap talaga makipag-usap eh. Na, ayun, na hindi kayo nagkakaintindihan, especially sa mga documents. Yan. Kasi, after nun, nung nagstay na kami dito, syempre hindi naman palagi yung mga tumulong sa amin na mag-start kami dito, nandun pa rin sa likod namin eh. So, syempre kailangan din namin, di ba? Mag-move forward Yes. at matutunan natin. And doon naman ako naging proud sa'yo, te. Kasi nag-push talaga si ate ko na maano talaga niya yung kung anong meron siya ngayon. And hindi yan sa pagbabrag, pero gusto ko lang i-brag. Kasi syempre, bilang kapatid, talagang very very patient siya sa lahat ng bagay. Very siya sa pag gusto niyang gawin, very patient siya sa mga process, sa lahat Hindi talaga. naman. Oo, pero may difference tayo kasi may pagkakaiba. Kasi si ate, masipag siya kapag gusto talaga niyang makamit yun. Yun nga yung pagkakaroon niya ngayon ng nasyonalidad. Yes. Isa na siyang passport holder ng Spanish government.
hindi naman, ako masasabi ko sa sarili ko, hindi sa, yung parang, ano tawag doon? Yung humble bragging. Yan, humble bragging. Yes. Hindi ako matalino. Maaral lang ako. Yun nga, Masipag kang mag-aral. Oo. Eh, nape-pressure ka. Oo. Ganun ka. Utal-utal pa rin ako mag-Spanish. Pero Kahit, nakaka-proud siya mag-Spanish. And compare mo sa Spanish sa daga, parang no, aminin natin kasi may mga days talaga na pakak tayong mag-Spanish. And din siguro ate din malaking bagay din kasi yung pag nagtatrabaho ka sa Yes, exactly. yung talagang nai-eager kang mag-practice mag-Spanish kasi mga kausap mo nga Espanyol, di ba? Yung sad to say, hindi nangyari sa akin yun kasi nga ang mga nakakatrabaho ko is hindi naman mga Spanish, mga foreigner din. Mga turista. What is the next unforgettable? Ito, Ladino, Ano yun? magpaka-impopritan. Ay, oo. Lumaki ang sahod. Ang sahod, day! Ikaw compare mo sa Pilipinas. Okay. Kasi, sabihin natin ng kasambahay natin sa Pilipinas, kasi hindi ba ng mga bata tayo, nagkaroon naman tayo ng mga kasambahay. Yes. Mga ha. Yes! Hindi kaya mga, iyaan na lang namin yung baka sabihin, apakayaman namin. Kasi yung mga na yun, yung iba, hindi nila po pwedeng, yung for example, no, magpinsan. Ate, pwede ba namin isama si ganito? Kasi naghahanap din siya ng trabaho. Siyempre, yung nanay at tatay namin, parang naaawa din. Parang magkaroon din lang sila ng income. Oo. Parang may patuloy. Kasi kung magre-renta pa yung pinsan niya habang naghahanap ng trabaho, kinupkup na lang din ng mga magulang namin para isama. And big help yun kila mami at daddy. Kasi nga, 'di ba? Kasi nga, para may makatulong din sila. Night shift man o day shift. Kasi pareho namang nagtatrabaho Sila parehong wala, yung mami at daddy ko. Office work kasi ang mga parents natin. So, yun. So, nung nakapagtrabaho tayo, at saka nakapagtrabaho naman din tayo sa Pilipinas, di ba? Yung, grabe, doon ko masasabi talaga na, ay, yung hirap ko dito, talagang nako-compensate ng, Totoo yan. ng sahod ko. At the end of the month, talagang iba yung saya. Kasi although napakahirap, same as hirap ng Pilipinas. Same nung personally, yung experience ko sa Pilipinas na nagtatrabaho ako, same lang din yung hirap ko dito, pero nako-compensate. Totoo yan. Ng sweldo. Totoo yan. Kasi ka ng batas. Akala ko safeguard. With or without papers. Ay, true. Yes. Yun ang nakalimutan natin sabihin sa kanila. Totoo yan. Hindi sila yung para, kasi yung iba natatakot na, baka mahuli ako kasi undocumented ako. No. Hindi. As long as wala kang ginagawang masama, hindi ka ang tawagan tayo, hindi ka Mapatay ng tao. Yun! Nagkakaroon ng crime record dito. Yes! Yun ang nila. Hindi ka nila gagalawin. Magtrabaho ka ng tama, wala kang inaabusong tao, inaaping tao, okay lang. Kasi sa kanila, kunyari, undocumented ka, documented. Sa kanila, importante, kumikilos yung ekonomiya. Yung pera nila, sa loob lang din ng bansa nila pumapasok. So, natutulungan din yung ibang taong wala pang papers. Kaya ganon. So, yun ang kagandahan dito sa Spain na napaka-open-minded nila sa mga ganong bagay. Kaya, and we are so blessed talaga. Yes. At hindi yun namin may apply sa lahat kasi ito is our journey. Journey namin to ng ate ko at ni Kuya Sid. Diba? Kasi ang hirap naman din i-apply na ganun din mangyayari sa inyo. Hindi. Katulad ng sinabi ko nung last episode, kasi kanya-kanya tayo ng journey sa buhay. Oo. Ang dapat yung safe mo, tsaka yung happiness mo ang mangibabaw. Totoo. And everything else will follow. Totoo yun. Kasi kung lagi mong susundin yung iba, sinasabi ng iba, lalong magkakaroon ng traffic sa utak
Na parang, tama ba yung sinabi ni ganito? O sundin ko yung sinabi na ganito? Tapos ang nasa isip mo at yung gut feeling mo, hindi dapat ito na lang ang gawin ko or mas much better makipag-usap ako sa talagang nakakaalam. Yes. Papasok dyan yung parang, yung contentment mo sa trabaho. Oo, isa pa yan. Pwede Ako kang sobrang maging matyaga. Diba? Oo. sobrang kontento ko, naging 8 years ako sa kanila. Walang masama doon. Kasi naging masaya ako at some point. Kasi hindi mo naman siya hindi ka tatagal ng ganong katagal kung hindi ka rin naman maging masaya. Trato sa'yo. Ay, oo. Importante yan. Pamilya talaga. Imagine mo naman, di ba, sa itlog. Simula nasa tiyan ng nanay hanggang sa... Ikaw na pangalawang nanay. Oo. Kaya saludo ko sa paging matyaga mo sa kanila. Doon talaga na first na test ang patience ng person. Kasi talagang baby. Siyempre, wala ka experience doon, di ba, te? Kasi parang, ang hirap mong i-navigate na parang, gutom ba siya? Parang ikaw talaga naging nanay na din pag wala yung nanay. Ang tiyaga mo. Ay, sobrang saludo. May singit lang ako, kaya experience. Kasi sa mga unforgettable moments ko din na nangyari, yun, nung nag-alaga ako ng bata. Wala nga din kasi akong idea nun, di ba? Yung nagupit ko yung balat ng kuko niya. Nagmamagaling kasi ang ate mo. So, gupit. Apo, Diyos ko po, nagupit ko yung laman. Hindi. Hindi siya umiyak. So, hindi rin ako nagpanik. Kasi pag nagpanik ako, ang person, iiyak din. Pero sinabi ko dun sa nanay, kasi ayoko naman itago, makikita yun na, may anak ko. Diba? Godzilla yung nanay. Tapos, wala naman, hindi naman sila ganun kapanig. Pero hindi na nila ako pinaghawak ng nail cutter. Hindi ka na po pwede maghawak ng nail cutter, sabi nung tatay. Yung mga experiences mong ganyan, nakakatuwa din. Nakakatuwa, pero at some point, parang naisip mo na hindi ka talaga para mangyalam. Kaya may raka eh. Pero nakakatuwa kasi nag-i-experience. Kaya habang lumalaki yung batang yun, tinitignan ko lang. Meron ka lang kusa. Yun eh. Minsan umaabot kasi sa time na parang alam ka na masyado. You have to be responsible kasi bata yun eh. Yun naman yun eh. And I'm very proud that you are like that person. Sobrang nakakatakot lang din. Tinignan mo talaga yung pagiging responsible. Oo, as in talagang umaabot kasi minsan 8 hours kami magkasama ng batang yun, wala yung nanay. Talagang family. At saka yung mga magulang, ang turing sa akin, yung pinaka-importante tayo. Yung mga employer mo, ang trato sa'yo, pamilya. And doon talaga magfo-fall talaga na, comfortable ka sa trabaho. Diba, te? Natapos na tayo doon sa kinikita. So, syempre, habang nagtatagal, umaayos din yung pamumuhay natin, mas marami na tayong experiences. Syempre, may mas lakas na yung loob natin na mag-apply sa iba, yan, at mag-demand. Yes. So, yun yung isa sa mga pwede nating issue. Hindi na tayo sa exciting part ba? Exciting part, meaning, isa sa mga talagang unforgettable na na-experience namin ng kapatid ko dito sa ibang bansa. Diba? Yun nga, yung pag-travel, siguro, dahil kumikita na tayo ng maayos, diba, te? Nakakapunta na kami sa mga gusto namin puntahan. And, nakakainan natin yung masasarap na totoo yan talaga. As in, hindi naman sa pag-aano hindi pa malalaki yung sweldo natin noon. Hindi ganun kalaki, pero kung i-compare mo sa sweldo sa Pilipinas na dito, pwede mo naman siyang sabihin na, kaya rin naman namin siguro pumunta ng Eiffel Tower. Pwede naman kami sigurong magpunta na sa may snow, mga ganyan, di ba? Pero, kabili ng iPhone. Ay, oo! At mag-Zara. Ay, totoo yan! Mag-hoard sa Zara. Yes. Ay, grabe yun, no, te? Yung kapag sale na, kasi ang tawag nila dito sa sale, rebahas. So kapag naglalagay na sila sa online na magre-rebahas, talagang kami dalawang magkapatid, are you ready? Kasi syempre, magaganda nandun pa. Oo, talagang labang kami talaga. Kasi hindi naman sa dito sa Spain, pag nag-sale talaga, sale. Hindi mo mararamdaman na talaga, di ba, na, ang mahal pa rin niya. May mga damit na mahal pa rin.
Pero syempre, mabibili mo yung dating, uy, magkano lang yan dati ngayon? Ito na lang ito. Oo. Diba? Pero mahirapan sa sizes. Ayun lang, agawan talaga sa sizes. Ang hirap na parang kahit sa online, no? Correct. Add to cart mo na, bakit ang product? Oo. Diba? Oo. Parang, wag na, bis. Next time na lang. Pero masaya pa rin kami. Oo. Yun yung isa sa mga unforgettable moment namin ni So, ate din. thinking back, di ba, pag nagtatrabaho tayo sa Pilipinas, naku, ilang Okay lang tayo. Uy, pero no, wala kaming, sa, against sa ukay. Happy kami ni ate sa sobrang ukay. happy kami sa Kasi nandun lumabas talaga yung Oo. pagiging fashionista namin. Fashionista namin ni ate. Super. Ang saya-saya nun. Ay, totoo. So, thinking back, kapag Ito si new arrivals sa lagi. Uy, live ay new arrival sa yes. Siya talaga nawawala. Sa mga ganyan. Oo. Talagang susuyuri ng bayan. Ang ni ate, sobrang pasensya mo doon. Talagang iisa-isain mo Oo, yung may trip dun eh. Yung ipupush yung mo mo lahat. Oo. saya no? The best part. Oo. Kasi na-overwhelm ka na papasok. Yes. Hindi mo alam kung anong Ano ba uumpisahan ni nun? Sino kasama mo? Idang. Yes, si Ate Idang! Hi, Ate Idang! Bessie, I love you. Hi, Bessie. Siya talaga nag-inspire sa akin na Fashion din kasi si Ate Idang. Sobra, ang galing talaga ni Ay, Bessie. grabe. Pag nakita ko talaga, yung bagong shoes. May new arrival na naman dito sa Kahit tukap-tukap na. Oo, tsaka yung mga bag, di ba? Yes. Ang taray. Saya. Tapos nung umalis na si ate noon, ako naman yung nag-take over sa niya. Yes. Uy, ate, may dito. Pero nasa ibang bansa na siya noon. Ako yung nagtitingin-tingin na, ay, sabi ko sa'yo, sobrang saya-saya. Sobrang saya pa rin naman kahit nasa Pilipinas. Yung style mo mas maganda. Oo, nagaganda na ako sa style. Siguro lang kasi parang natataon lang minsan yung suot kung gusto. Hindi naman yung, kasi di ba sa ukay-ukay, colorful. May yung side na to, color dilaw. Ito puro, yung mga may lace. oo, di ba? Tapos yung maong na puro may mga patches na iba-iba. Yes. Hindi ako sa ganun kasi, more on neutral lang ako. Tama ba? Yung parang basic lang nakakailangan t-shirt. Di ba bumalik tayo sa ating childhood memories? Oo, hindi kasi pa, totoo. Kasi kung compare mo yung sahod talaga nung pang ukay-ukay. Pero ang saya natin. Super. At saka kung may gusto tayong bagay na pang mall talaga, ipon to the max, ang hirap. Never tayo bumibili nun sa mall, di ba? I mean, bumibili tayo pero hindi yung department store. Oo. Kasi mahal naman nun. Oo, 1,000 ang mahal-mahal. 500 nga mahal na mahal na. Isa rin kalimutan, isisingit ko na naman. Wag mong sabihin hindi unforgettable. Yung mga Divisoria natin. Ay, true. Shout out sa mami namin. Yes. Dahil kay mami, Divisoria is life. Di ba? Fairness. Oo, yung mga panty Monday to Sunday. Oo, correct. Nakakatawa kaya nun. Tsaka yung, Oo. tsaka kada uuwi kami sa Pilipinas na nandito na kami, hindi tayo po pwedeng hindi dumalaw sa Divisoria na. Yes. No, iba pa rin talaga. Talagang maganda sa budget. Tsaka sulit sa budget talaga. Maglaan ka lang ng mga siguro 3,000. Ang dami mo nang mabibili. Depende kung marunong kang tawad. Sama mo yung nanay mo, marunong nang tumawad yan. Si mami, mahal naman. Kasi iiwan. Unforgettable din experience. Diba? Buknot. Lalo na si Kuya Buknot dyan. Kapag yung nagtatawad si Mami. At saka si Daddy, makikita mo yung mukha nila. Uy, Mama, ano ba yan? Umalis na tayo, huwag ka nang magtanong. Oo, bilisan mo na. Pero si Mami siya pa yung makikipag-away talaga. Correct. Mahal. Kakausapin pa yung mga tiga doon, no? Mapapaya ka na lang. Oo, parang ano ba yan? Tagal-tagal na natin. Tapos, ending hindi bibili. Oo, yun. Naka-hate ko yan. Hate na hate. Oo, hate. Ako naman hindi. Parang nag-e-enjoy din ako. Parang, ganun pala makipagtawaran. Ang pinaka-hate na yung asawa ko. Yung asawa ko kasi kapag katulad yan, pag bibilin, daming bin. Di ba message ka pa niyan? Ang daming binili ng kapatid, ang daming chinik ng kapatid mo, hindi rin binili lahat. Doon siya bisit na bisit. Naman ako kasananay ko. Ako din, pagka rin akong ganyan. Pero ikaw, mini-make sure mo naman minsan, bibilin mo din kahit isa. Dati hindi rin ako magaling. Kasi, gusto ko bilhin lahat. Kasi lahat magaganda para sa'yo. Yung, Oo, te. mahilig,
yung si Mami natutunan natin sa kanya yung canvas. Mag-canvas ka muna dyan. Canvas, gano'n. Totoo, canvas. Pero Tapos bibili kaka-canvas mo, dami mo nang naikutan sa kanilang paa mo. Tapos ending, mawawala kasi mag-out of stock na. Correct, Di ba? oo. Kaya, saya lang. Ang saya-saya lang Ito na unforgettable. nadala natin dito sa Spain. Oo. Lalo na pag-rebahas. Kasi mas marami tayong nabibili Hindi, natin. tsaka feeling ko, yung mga tigad nandito din ng mga Pinoy din, feeling ko yun din yung na-experience nila. Same experience na nangyari sa Pilipinas and din dito, di ba? Yes. Na parang, yung mga tiyanggi-tiyanggi, na parang talaga yung, dito ba ate, na-experience mo bang tumawad? Sa mga tiyanggi-tiyanggi dito, na-try na. Tumawad ka? Hindi sa tiyanggi-tiyanggi, pero sa mall. Ay, hindi. Ay, may na-experience ako, sorry. Sa euro na nga na H&M. Sorry, hindi to pero yung sa H&M, kasi, natatawa lang ako kasi, kasama ko yung asawa ko din yun. Di ba sa H&M, meron ditong perks na pagka member ka, meron kang 10% discount, parang ganyan. Tapos sale pa sila. Ganun. Sobrang baba na nung presyo, parang 70% off na. Tapos meron ka pang, hindi na pala na-a-apply yun. Pagka ganun, parang, hello, sobra-sobra naman na. Magkano na lang yan? 1 euro mo na lang bibilin yan. Parang tapos magte-10% discount ka pa, di wala na kaming profit, di ba? Tinry ko pa rin. Hello, sabi sa akin ng pagtingin ko sa presyo, sabi ko, ay, ba't parang hindi na-discount yung 10%? Balik ako, te. Yes. Chuchu. Discount, chuchu. Sabi niya, no puedo. ¿Por qué? Sabi ko, ¿por qué? Sabi niya, Talaga makamami. tapos sabi niya, kasi discounted, 70% discount na yan. Be, di ba, parang gusto ka naman ganun nung kahera. Sabi ko naman, sige, bye. Sabi ko, alis na ako. Sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, babe, sayang yung 10%. Di talaga ako makakatulog. Sabi ko, asawa ko sa akin, sobra ka naman. Bibigay mo pa yung 10%. Wala na silang nakikilita. Di ba parang, bigay na nga sa'yo yung damit halos, tapos magta-10% ka pa, ina-expect mo pa, may babalik pa sa'yo. Yes. Di na yun, be. Parang ganun. Kaya, sa isip-isip ko, okay, let it go. Diba? Ayan, te. So, yun yung unforgettable experience namin. Meron pa isa. Siyempre yung health system. Di ba naalala ko na-aksidente ako? Kung looking back, no, isa sa mga, talaga, unforgettable. Wala pa akong nun. Undocumented pa. Oo. Yun yung talagang palaban ko eh. Ay, Lahat talaga. Kakagaling ko lang ng trabaho. Oo. Saya mo, syempre. Dito kasi... Mountain bike pa ata gamit. Professional bike pa yung gamit ata. Pababa ako nun. Napreno ko yung unahan. So, tumbling talaga ako nun. So, yung pag sa unahan, yung sobrang brake yun. Oo. Di niya kasi na-calculate. Sobrang bilis. Tapos, iba yung napindot mong o na-push mong button. brake. Oo. Ayun, yun na ang na-brake. Yun nasa unahan. So, ang tendency, palembong siya. Uy, ito talaga gumasgas. Awa ng Diyos talaga, wala namang scar. Walang marks. Yes. Pero meron lang. Nagtawag siya sa akin. Nasa work ako. Nang syempre, malapit lang ang work ko doon kung saan siya nagtatrabaho din. Ganun. Nervous ako noon. Sabi ko, anong nangyayari? Bakit ate? Yung pala, na-disgrasya na siya. Tapos ate, anong nangyari nun? Yung sa work ni Sid, no? Oo. So, walang makakatulong sa akin. Naalala ko pa nun. Pa ako naipit nung bike. Tapos, syempre, pinroting yun. Natatawa ako. Pinroting kasi naalala ko yung tsura ko. Nakakaawa na Tapos katarikan pa ba ng araw noon? Summer ba noon? Summer yun. Kinakaladkad ko yung sarili ko sa gilid. Kasi baka masagasaan naman ako. Kasi alanganin din yung way na yon. May pababa doon na hindi naman mapapansin. Kasi siya, bumagsak na nga siya sa pinakababa. So, malay ba na sa sakit? Sa akin. Tapos mga socorista. Ano ba yun? Ano ba socorista? Wala. Helpers. Help, Socorro is help. Socorista sa mga beach. Yung sa lifeguard. Lifeguard yan. Oo. Tapos, lifeguard ba nakakita sa'yo? Kasi meron akong dito eh. May gasgas ka dito Hindi lang gasgas. Yung talagang crack or scratch. Talagang kinailangan ng stitch. Siya, malalim yung Tapos may kaibigan, may common friend
kami na natawagan ko kasi nga lahat kayo busy. Syempre, gets ko naman yun, naiintindihan ko naman yun. So, wala na akong matawagan kasi nasa gilid na ako, nasa Oo. ano na ako eh. Oo, Sa may bangketa na angels ako. talaga na napadaan. Tapos, ini-Spanish pa ako noon. Nung time na yun, di pa ako magaling mag-Spanish. Ganyan. Hindi, at saka shock ka. Oo. Kasi Ano dito nangyari ko sa akin? talagang, Lumipad ba ako? yung flesh ko talagang Pinicturean mo yun, sinend mo sa akin eh. Doon ako lalong narattle nun. Sabi ko, shucks, anong gagawin ko? Oo. Bantay ko nun si Liit. Oo. So, paano ko bibitawan si Liit Correct. noon? Walang tao sa Isip nasa bahay. malayo. Malayo si Kuya Sid din noon. Hindi naman, kahit naman puntahan ni Kuya Sid si Ate Tin noon. Wala pa kami sasakyan nun. Oo, nandun ka na nun sa ospital for sure. Oo. As in, malayo kasi si Sid. At saka bus Kuya Sid. Unforgettable. Super unforgettable. Huwag na kang problemahin sa pera. Totoo yun. Diba? Yung, ang saya-saya lang din kasi isipin na mararanasan din yun ng mga ibang pupunta din dito, may experience, 'di ba? Parang yun din yung mga ibang mga bagay na pwede na din nilang i-take note sa mga susunod na kailangan nilang asikasuhin yung papel nila and all. Mabawasan yung worries. Oo, yung worries din. Nakakatuwa lang din isipin na may mga experiences kung may gano'n na nangyari sa buhay namin. Correct. 'Di ba? Nakakatuwa lang din isipin na hindi talaga, paano ko ba sasabihin, lahat ng mga challenges na pumapasok sa atin, may mga good Samaritan. Yes, hindi No? talaga pinababayaan. From the very first start ng journey namin sa ibang bansa hanggang sa nag-settle kami dito sa Mallorca, hindi kami nawawalan ng angels. Alam mo kung bakit? Ang takeaway dyan, kasi syempre, pag mabait kang tao, genuinely, inside and out, Totoo. hindi ka mawawalan ng tulong. Totoo yan. At gabay. Talagang, pag sinamahan mo siya ng kabaitan ng loob. Yung talagang genuine. The good yung karma. totoo yung sinabi mo. Diba? So happy. So happy din talaga. Yes. Tsaka hindi kami yung nag-iisip na, ay, baka mahirapan kami. Hindi namin masyadong iniisip yun eh. Kasi more on medyo positive. Oo, kasi medyo. wala tayong kamag-anak dito. Hindi mo rin kasi maiiwasan din na medyo nakaka-worry din yung mga bagay-bagay. Pero, yun nga, sabi ni ate, kasi wala nga kaming relative din dito. Kami lang. Kung sino lang din ang, 'di ba, willing tumulong sa amin, mag-guide sa amin genuinely, 'di ba? Kaya parang for us, it's a big win. Yes. Na kung anong meron kami ngayon. And yung napagdaanan namin way back before. Diba to? Correct. Diba? Diba? So yun, yung 3 unforgettable moments namin. Yes. So, thankful tayo sa mga taong tumulong. Yes, thank you so much po. Hindi na namin kayo iisa-isahin, pero alam nyo kung sino-sino kayo kasi sobrang dami nyo. Baka kasi di namin mabanggit yung iba magtampo. So, lahat po kayo na nakakakilala sa aming Pasko Sisters and kasama na rin si Kuya Sid na tumulong sa aming tatlo. Correct. Sobrang thankful po kami and hindi po kami lubos. Ang tawag doon? Hindi, walang ibang way para no words can describe ba? How grateful we are sa mga tulong na naibigay nyo sa amin. At saka yung mga na-impart nyo sa aming knowledge, wisdom, yan, napaka grateful kami dyan. Yun din yung mga hindi masyadong nakatulong. Yung may marami ring nasasabi. Huwag natin silang anuhin. Kasi part yun ng ating journey. Totoo. And our journey alone. Okay? May mga natutunan tayo sa kanila. May natutunan tayo sa kanila. Na mga hindi masyadong nakatulong. May mga natutunan din kami sa inyo dahil we need to shorten our circle siguro or maybe we can move forward in this. Yung magsumikap na hanapin yung solusyon within ourselves. Ay, oo. Yun, magtutulong yun sa atin. Totoo yan. Para character development. Yes, oo. Na parang kilalanin tong taong to na talagang genuine ang pagtulong sa'yo versus sa hindi. Ganon. Madidistinguish mo na sila. Masa-separate mo na yung mga totoong tao na tumutulong talaga sa'yo genuinely. Yung walang hinahanap na kapalit ba? Na parang, dami kasing ganon, lalo na kapag nasa ibang bansa ka. Mahirap din talagang
makisama, At the end of mahirap the din day. talaga. At saka yung pagkakatiwalaan, yun yung number one din. Ang hirap magtiwala. Charap. Lalo na kapag nasa ibang bansa ka. Kasi syempre, Yes. ikaw, tao ka lang, hindi ka naman din, diba, gusto mo lang magkaroon ng group of people na gusto mo din naman na maituring na pamilya mo. Oo. Anyway, nasama lang natin yun kasi it's part of our journey here. Oo. And As much as possible, ganun din naman tayo. We give the most genuine, of course, and best. totoo yun. If kulang yun, I'm so sorry. But I think we do our best. Oo. Yun ang importante. At the end of the day, pag sinabi mo or kinausap mo yung sarili mo na parang nakatulong ka ba, say na yes. We did. Oo. As much as we can. Oo. Yeah. Hindi yung parang magbida-bida. 'Di ba? May ganun eh. May ganun kasi na parang, oy, alam ko yan, alam ko to, alam ko yan, ganito, ganyan. Tapos hindi pala, ikot-ikot ka lang. Oo. Anyways, thank you so much. Oo. Yun yung sa mga Sa questions lahat ng natin. mga pinagdaanan natin. Yes. Ano natin, unforgettable experiences natin dito. And siyempre, papasok dyan yung sacrifices. Oo, hindi mawawala yan. Isa yan sa mga... Oo, isa sa mga nag-make Oo. and break Totoo. sa atin. Oo, lahat naman ng tao siguro na mag-a-abroad, ma-experience nila yung sacrifice. Lahat ng human being. Kasi hindi naman po pwedeng, ay, hindi ako nagsasacrifice kasi mag-enjoy ako, be. Hindi. Di ba tinahak mong buhay or natahak mong buhay? Oo. Kung may bigla kang swerteng gano'n, o di, swerte ka. Good for you. Ganyan. Happy, so, yung mga sacrifices natin. Number 1, homesickness. Ay, totoo yung kati ng kilikili ko, sorry. Di ba nakwento ko nga sa'yo nung unang pagpunta ko dito, hindi ako nalungkot. Ay, sige. Di ba yung unang ng ate mo sa Denmark? Excited ako. Kasi gusto ko na makapag-provide kila mami. Oo. Nung unang uwi ko, bakasyon. Tsaka pag nung nasa Denmark, nagbakasyon ba ako sa Pilipinas eh. Pero dito na, yung nasa Spain, yung unang bakasyon. Na nandito na tayo sa Spain. Tapos meron na tayong residence permit. Yes. Grabe. Ay, yung pagbalik tayo nanti, wedding niyo. Hindi, yung unang uwi namin, di ba, yung nag-asikaso muna kami ng wedding namin sa Pilipinas. Yan. Na ko na naman yung homesickness. Akala ko hindi na ako babalik sa homesickness na yan, yung unang-unang. Ilang years ba, ate? Sorry to cut you. Ilang years ka bago umuwi ulit nung galing ka sa ibang lugar hanggang nandito ka na sa Spain? Gano'ng katagal yun? Kung isa-sum up mo bago ka umuwi ulit? 2 years? 3 years? Yung pinaka-latest ba? Yung pinakauna ulit. Yung pinakauna ko? Oo, nung nandito ka na sa Spain. Ilang years bago ka umuwi? Di ba 4 years? 4 years. Tapos umuwi ka ng Pilipinas, nag-asigaso ka. Mula nung nag-move ako sa Spain. Ay, oo nga. 4 years. 4 years. Kasi nagpakasal muna kami. Di ba nung nagkaroon kami ng residence permit ng Kuya Sid mo. Inasikaso muna namin yung civil wedding. And then, nakapag-decide kami na church wedding sa Philippines. Sa Philippines. Diba? Siyempre, yun yung mga kultura natin. Kailangan natin magpakasal sa ating Catholic Church. Ang kuya. Hi, Queen. I love you. At saka, masaya naman. Kasi syempre, masarap na kasama mo ang family mo. Pero nga, di ba sabi mo kanina, nung umuwi ka ng Pilipinas na mag-asikaso kayo, wala na naman tayo. Doon pumasok yung homesickness. Doon pumasok yung, bakit ate? Ay, maiyak ako sa part na to. Uy, ano? Ay, kasi syempre naalala ko yung bumalik na ako dito. Sabi ko, ang bilis ng... Kanta natin kay mami yan eh. Natatanda mo yung usap natin na pag umaalis tayo, pag bumabalik na tayo dito sa Spain, yung nakikita natin yung mga magulang natin, shit, tumatanda na talaga sila. Yun yung pinaka-hard. Yung homesickness. Saka yung pagkain. Yun yung talagang kailangan yung puso mo, gawin mo talagang bato nun eh. Bam! Talagang kausapin mo, maiiyak. Si mami pa naman. Oo.
Yung himas-himas ng mami, no? Yung nanginginig na Ayun yung, na, ano ka doon? anak, ganyan. Mag-iingat kayo Ingat doon. kayo magkakasakit. Tapos yung Oo. tatay mo nonchalant sa tabi. Hindi nonchalant yun. Masyado lang nag-cold yun. Oo, ganun kasi si daddy mag-cope. No, yung parang, bayanak. Yan. Pero naiyak ang puso noon din Oo, minsan. sure ball yan. Oo. Kasi, Yun. oo. Ano pa? Yung homesickness nga. Ay, doon mo unang naramdaman yun, te. Nung umuwi ka after 4 years. Oo, Yung pagbabalik ka na oo. dito. Kasi natapos, inasikaso nyo lang yung Ang bilis papel. lang nun 3 weeks lang kami nun Oo. 3 weeks lang Para ba? lang talaga mag-asikaso. Kasi kailangan din namin yung, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Yung asikasuhin mo sa simbahan. Oo. Yung parang kailangan kang interviewin ng Oo. parish priest. Para Kailangan nandun ka kasi. Oo. So, no Totoo. choice. Kailangan mamuwi. Mm. Magastos. Isa pa yun. Oo. Yun yung homesickness ko. Tsaka yung Pero pagkain. masaya. Kasi ano ka ulit, yung pagkain, natikman mo naman yung mga kwek-kwek, mga isaw, mga Wala ka na akong Jollibee. nilimit doon. Jollibee. Di ba? Every time. Yun, homesickness talaga. Number Yun one ang yan. pinakalaban talaga no? Yun ang pinaka-sacrifice na masasabi ko talaga. Babalik ka na dito, no? Oo. Parang ang saya-saya, no? Talagang lahat ng birthday parties, Christmas party, lahat ng mga basta event na na-miss out mo. Parang pag-uwi ka ng Pilipinas, nag-iisang party-party na yun. Kasi ang dami mo na-miss out eh. Di ba, te? Yes. Doon papasok yung may napanood ako na isa sa hindi lang hospital ang isa sa pinakamalungkot na lugar sa buong mundo. Airports. Ay. Pinakamalungkot at pinakamasaya. Oo. Diba? Totoo yun. Siguro, ngayon lang din natin, ako ngayon ko lang na-realize ang totoo, airport, tama ka din, te. Hindi hospital, airport talaga. Kasi, mararamdaman mo dun yung mga taong mahal mo sa buhay na umaalis. Buhay pa sila, pero syempre, matagal mo silang hindi makakapiling eh. Tsaka, let's face the truth. Kung hindi ka mayaman at wala kang pera, ay, totoo. Hindi mo caring yearly. Hindi. Bueno, kung masipag ka talaga, as in talagang wala kang pahinga. Pero kasi sa kaso ko, syempre ang ate mo, di ba, meron akong control about my cancer. Yes. So, I really need to go back. And I don't have the control. Kung kailan ako pwede talagang umuwi. Kailangan may mga clearance yan. And of course, yung medications. Yan. Natandaan mo, nung umuwi ako ng Pilipinas, naladala ko lahat ng gamot niya. And yung mga fill up na mga doktor na ito yung reports in case. Kailangan yun. Totoo yan. Oo, te, naaalala ko lang na kada uuwi tayo, no? Ang saya-saya. Tapos yung pinaka-hard time na mga experience mo is yung aalis ka na talagang nando ka sa pagkakatatag eh. Tatag ka lang. Pag walang tingin-tingin sa likod. Totoo. Pero nung unang alis natin, no? Talagang mag-abroad na kami. Mag-Europe kami. Walang, field trip, parang field trip lang to. Parang Kinakabuya ni Mami. Feeling ko kasi siya yung nagngangaw-ngaw doon. Tapos tayo yung parang, la. Bye-bye, alis na kami. Mother eh. Oo. Totoo yan. Tsaka yung mga Pasko, special occasion. Wala. Yung parang birthdays. Yan ang medyo homesick tayo. Hindi homesick talaga. Kasi dati, lalo na sa atin, tayong magkakapatid, tayong pamilya natin, birthday celebration talaga. Kahit nung nagkaroon tayo ng financial crisis, kahit pa paano, merong handa. Hindi bongga, pero yung handang sapat na tinapay, pansit, ganyan. Basta mapapaganda kasi kasama yung mga family mo. Dito hindi. Totoo yun. Ano na lang, screen na lang. Diyan na lang magkakabatian. Yan. It's a good thing din na meron ding Skype noon. Skype, video call sa online, ganyan. Nakakatuwa din. Kaya lang, syempre, sacrifice doon yung time. Palaging available kasi nagtatrabaho ka. Iba rin yung natin, time zone. Yun, isa pa yan. Malayo ang time zone. Busy kami, patulog na sila. Hindi na kami busy, tulog na sila. Diba? Yun yung pinakamahirap din. Pero at some point, kailangan mong mag-move eh.
Hindi ka pa pwede maging steady lang sa isang lugar kasi Kaya mo paglabanan yung lungkot na yan. Lahat naman talaga ng sacrifices, may kapalit yun ng maganda. Totoo yun, di ba? You sacrifice, then, ang kapalit niyan is 100-fold siguro na masasayang alaala, memories, pag uuwi ka, makakapamasyal kayo somewhere ng pamilya mo. May bibigay mo sa parents mo yung Oo, mga... yung noon, di ba, na limit lang tayo kasi ito lang yung budget. Yun ngayon na pag-usapan natin last episode, di ba, na yung nanay ko talaga ang nag-aano na out of town tayo noon. Pero budgeted lang kami noon. Pero she always makes sure na every summer, dahil wala naman tayong gagawin sa bahay noon, magbabakasyon kami sa malayo. Correct. Tsaka yung ano talaga, yung pag may sakit ka, yan. Yung ikaw lahat. Oo. Uuwi ka ng bayan. Ay, isa pa yan. Diba? Yan. Yung kailangan mo talagang, kailangan mo pakatatag. Magluto ka kahit luto, soup lang, ganyan. Oo, tapos maglalaba ka pa kasi wala ka ng uniform kinabukasan. Yun. Yung mga ganun ba na talagang maiisip mo na lang na hindi ko to ginagawa nun. Pero kailangan mong gawin kasi sinong gagawa, di ba? Part of sacrificing din talaga. Yes, Tama, sacrificing. Yes. Yun. Correct. Yun. So ate, ano pa yung sacrifices na pwede natin? So natin yung, yun nga, homesickness. Siyempre yung time. Habang tumatagal, mas lumalaki yung responsibility mo. Of course, yung lifestyle na kailangan mong i-maintain. Totoo. Although tayong dalawa naman, na-maintain naman natin siya. Oh, yes. And of course, ayaw na nating, of course, nagkaroon tayo ng financial crisis. Yes, experience, oo. Yung mahirap na pinagdaanan, syempre ayaw mo na maranasan yun. So, nag-iwain ka na. Nai-apply mo na yun sa buhay mo. So, as much as possible, kailangan we live up to our comfort lifestyle. Totoo yun. At not so glamorous, but at least comfortable. Stable. Stable. May stable income, stable job. Hindi ka na yung matatakot na ano yung mangyayari bukas. Di ba? May ganun kasing mga takot noon eh. Pero ngayon, syempre, dahil napagdaanan mo na yun before, hindi mo na siya gustong mangyari ulit ngayon. Kaya, you have to sacrifice na pumunta ka ng abroad, magtrabaho ka. Diba? No time for this, no time for... No drama. Wala nang arte-arte, go na. Diba? Importante pa rin na meron kang circle of friends. Meron ka pa rin social life. Kasi sila yung diba? Ikaw, tumutulong. Socially active ka. Socially ba? Hindi masyado, parang feeling ko kapag hindi din sila busy. May mga friends kasi tayo na, syempre, hindi naman lahat available. So, kung sino lang available, sila lang talaga yung makakasama mo, di ba? Syempre, nung umpisa, tampo-tampo ka. Di ba? Tampo-tampo ka na hindi ka na... hindi ako gano'n na. May mga gano'n lang tayong nakakasalumuhan na, ay, bakit hindi sila na naglalaan ng oras, panahon sa'yo? Mapapatanong ka rin. Baka mamaya meron palang agenda, something like that. Pero, habang tumatagal at mas nakikita mo, ganun ang buhay sa abroad eh. Kailangan mong i-prioritize yung mga kailangan mong i-prioritize. Intindihin. Trabaho. Hindi naman tayo pare-pareho ng trabaho dito. If we have another opportunity na parang magkaroon ng extra income, why not? Totoo. So, doon na nagsasacrifice yung social life natin. Grateful tayo sa mga tao na nakakaintindi na, yes, priority talaga dito sa abroad is work. At nakakaintindi talaga ng mga sitwasyon na ganyan. No? Na hindi natin kailangan lagi-lagi magkita-kita. But, in our hearts, in our mind, lagi tayong present doon. Totoo. Tsaka di rin kailangan lagi mag-hi, hello, or constant. Para sa akin, Totoo yan. Kasi ako, minsan, nahihirapan ako na constant ng hi, hello, ganyan. Kasi syempre, nabibisi tayo sa ibang buhay. Especially me. Siguro sa akin. Madami ka kasing... I have to validate this. Health ko, trabaho, paano mo i-drive lahat yun? Tsaka personal, ano mo na din, diba? So, grateful ako sa mga taong nakakaintindi nun.
At Yeah. sa mga hindi, I'm so sorry. Mm-mm. Hindi ko naman pwedeng hatiin yung katawan ko. You don't have to say sorry. I don't think na you have to say sorry to them kasi valid naman yung reasons mo. Okay? For me, you don't have to, ate. Kasi hindi dahil kapatid kita, pero for me, hindi mo kailangan mag-sorry dahil alam naman nila, aware sila sa umpisa pa lang na yun yung sitwasyon mo. Oo. Diba? Pero, ako naman, hindi naman yung sorry na, so sorry na Hindi, parang oo, hindi. Gusto ko lang din, hindi, gusto ko lang i-erase mo yun na mag-sorry ka dahil wala kang time sa I kanila. mean, in human sense, parang, I'm sorry. Ito talaga eh. Ito yung priority You have to natin. understand. Yes. Oo. Not in a, ayoko naman yung maging prideful, but of course, the humility is there na parang pare-pareho naman tayo. Dapat maintindihan natin. Naintindihan kita, intindihin mo din ako. Intindihin mo rin ako. Kasi marami naman din tayong, di ba, pinapriority sa buhay. So, Totoo yan. Ako gusto ko din, shout out yung mga friends ko dito. Hindi naman kami madami, pero apat lang kami. Shout out yung mga friends ko, Ate Glenn, Kate, and Rina. Kasi malalayo kami. And then may mga kanya-kanya din kaming priority. May group chat kami. As usual sa mga normal na mga di ba, mag-uusap. Okay rin silang free, ganito, ganyan. yes. Pero pag alam namin sa isa't isa na, hindi pwede lahat. So, move ka ng move. So, minsan lang kami talaga magkita din. Pag nagkita kami talagang, ingay talaga, kwentuhan talaga ng bongga. Friendship. Tapos after that, hindi na kami yung parang, uy, si ano, hindi nagkakamusta. Uy, si ganito, baka busy na. Hindi. Yun na maganda naman din sa group namin. We make sure na kapag magkikita kami next time, sana, kompleto na. Kasi na-miss out mo to eh. So, yung susunod na kita-kita, Shout out oo. Yun. Kaya natutuwa din ako kasi hindi naman ako sa mapiling kaibigan, pero mas gusto ko yung mas nakakaintindi sa akin. I-correct kita dyan. In this lifetime, buhay na natin ngayon, we need to be selective of our friends. It's important to become selective to the You people have point din. who will enter our lives now. It's not because we have scare or anxiety na baka mamaya may hidden agenda. It's because of the mga pinagdaanan natin. And of course, we're open to other people, lalo na sa mga nakikita natin. As soon as na naging kampante na tayo sa circle na to, nakakapag-open na tayo. And then sometimes, hindi natin maiiwasan na may betrayal. Totoo yan. So, thankful lang tayo sa mga talaga, yung mga nagstay, yung mga taong tumulong yes, sa atin to grow. To grow. Hindi yung to put us down. At hindi tayo pinipressure. Totoo, ang ate. Oo. Ganyan, pressured yung circle of friends mo. So, wala nang genuine. Parang usap na lang kayo about sa bahay nyo. Ako pa naman kapag, kunwari, magkita-kita kami mga friends, minsan nasabihin ko pa na, nakakalungkot, di tayo kompleto. Sana sa susunod sa ganyan. Oo, diba? Diba? Yung mga ganon. Pero, feeling ko naman din sila, ramdam din naman nila na malungkot dahil hindi sila nakapunta. Oo naman. So, they always make sure the next time, yung ganon din yung gusto kong ganon yung gusto kong friend. Which You're is, very I'm empathetic. very lucky na I have those kinds of friends. Yes. Diba? And of course, they're lucky to have you, no? Yes, because you're empathetic and you're sympathetic. Palaging may samyosal. Laging may pakain ng barbecue, Korean barbecue. So, while we're grateful to our friends, we're also grateful to ourselves because we learn a lot over the years. At papasok yan sa next episode. Ang totoo yan, Yung connections and friendship, paano ba natin na-tackle yun o paano natin napagdaanan yun? Ano yung mga gusto ko yan natin? Yes. Gusto ko yan. Excited na naman ako ulit sa sunod na episode natin. Last one. Yes. Lagyan na lang natin sa 3 kasi hindi namin siya mawawan. Kasi feeling ko naman lahat, yun ang sakit ng ulo diba? To be honest, kung titingnan mo sa standpoint in humanity, parang kailangan ba talaga yan? Oo, kasi masakit siya pag babayaran mo na. Yes. Yun talaga katotohanan. Let's be real. Pero yung tax,
nakakatulong siya sa lahat ng bagay. Kasi, for example, yan, May disgrasya ka. yung health system, public health system, libre. And then, Super. your medicines almost free na rin. Yes. Pero may babayaran ka kahit pa paano. Pero hindi masakit sa bulsa. Oo. Pantay-pantay yan. Hindi dahil mayaman ka or may insurance ka o pinakamahal yung insurance na binabayad mo. It's because it's for the fairness ng country for me. At saka syempre, yung pagpapagawa ng magandang road, tayo pa mga Why are you road? ang nakaka-benefits niyan. Yes. Beneficial to us. Totoo. Diba? So, masakit siya. Masakit talaga. Parang pagka nandun na yung papel, diba? Akala mo akala ko makakapag-tour na naman ako. Hindi pala. Kasi ang laki ng kakaltas. Correct. Pero at some point, kung iisipin mo din, no, te, pag nandiyan na talaga yung emergency, syempre, katawan mo na, health mo na. Ito yung kasi pinapagod mo eh. Yeah. So, in return, bibigyan ka namin ng magandang health system. Yes. Diba? Katulad ko, Diyos ko. Ay. Okay, I work hard, I pay my taxes, but I'm so happy paying my taxes. This is my responsibility as a citizen. Because malaki talagang pakinabang ko dyan. Kasi syempre, as a cancer warrior. Yes. Siyempre, hindi rin naman natatapos na you are declared cancer-free. Meron kang control. So, yung mga scans, medication mo to control and everything, libre. Because of tax of what people are paying. Yeah. Diba? So, nakakatulong talaga siya. So, yun ang magandang nakagisnan natin dito sa Spain, no? Diba? Yun ang fairness, equality ng tao. 100% yan. Kasi, ito pero sa Pilipinas naman. na ako niyan. Feeling ko kalbo na ako niyan. So, totoo lang. Masakit na yung tagiliran ko lahat-lahat. Gutom ka pa. Hindi ka pa na-entertain. Diba? Yun eh. Nagbabayad ka ng, sorry po just to be honest, ng social security mo sa Philippines. Tapos kapag nagkasakit ka or biglaan kang kailangan ng e-surgery, hindi sila talaga nakakatulong. Kailangan mo pang lumapit sa ibang ahensya ng gobyerno para makalimos. That's not ang hirap. Ang hirap po iisipin mo. Kasi yung iba mas iniisip na lang, dasal-dasal na lang. Diba? Parang ganun. Kaya ang lakas ng kapit nating mga Pilipino sa taas talaga kay Lord talaga. Kasi pag wala kang pera, dinadasal na lang nila. Diba, te? Yun yung nakakatakot at same time. Kaya yun yung nahihirapan din kami. Kaya yung mga magulang namin is naiwan sa Pilipinas. Ganun yung sistema. Ang hirap. Palagi yun, te, di ba? Kasi tayo dito, at least kahit papano, bata pa naman tayo, and kahit may mga dami tayo nararamdaman na, alam nating save tayo ng health system dito. Di ba? Kasi sa Pilipinas, bawal kang talagang magkasakit. Kasi talagang, di ba, pipila ka sa ganito, pupunta ka sa ganito, may PhilHealth sa ganito, may... Di ba, sasayaw ka na lang talaga ng chat. Tapos yung para kang ping-pong ball. Oo, punta ka dito. Kulang ka ng gantong requirement. Balik ka. Oo. Kailangan na yung firma ni Mayo. Oo, tas yung matatanda, ito pati, yung mga senior din. Ayun, oo. Diba? Yun yung nakakaawa. Iisipin namin din na magkapatid, yung mga magulang namin sa Pilipinas na gano'n na yung sitwasyon. Lalo pa ngayon na lalo ding lumalala ang sitwasyon sa Pilipinas na parang wala nang mabuting balita sa news ngayon kung mapapanood mo. Lahat, ang daming nangyayari. Yung war. Ay, never really know the future. Diba? Nakakatakot. Nakakatakot mabuhay sa mundong to, pero masaya. Yes. Diba? That's your takeaway in our vlog. Oo, yun. Yun yung akin. Oo. Yung na-experience natin sa conversation natin ngayon, te. Yun, nakakatakot mabuhay sa mundong to, pero masaya. Ang daming responsibility. Minsan nakaka-overwhelm na, nakakasakal na parang, ano ko ba susolusyonan to? Oo, tapos maano ka pa na parang, di ba, hindi ka naman bumabata, tumatanda, tapos yun na yung,
'di ba? Masasabi mo experience mo na trabaho lang ako ng trabaho kasi kailangan kong mabuhay, pagkain, ganito. Hindi, kailangan mong magtrabaho tama para sa sarili mo. Correct. Pero para din sa mga mahal mo sa buhay. Pero kailangan mo ding mabuhay. 'Di ba? Yun Ano yun. importante dyan, na nakikita ko sa ating conversation, hindi nawawala yung sense of gratefulness natin. Kasi importante yan Totoo. Pag grateful ka, all things will follow. At Totoo. saka yung magiging ano ka, ano tawag doon? Pag grateful ka, contented. Yes. May sense of contentment. Oo. Contento ka talaga. Pag maging contento ka at grateful ka, best formula yan para maging okay ang yung life mo, di ba? Yung Ang hirap kasi din na isipin minsan, siguro lalo na kapag nasa hardship ka, moment times mo, 'di ba? Yung parang pagod na ako, lahat naman ng pera ko pupunta lang sa nawawala. Naiintindihan namin 'yun kasi napagdaanan din namin 'yun. Pero kasi wala kang ibang pwedeng i-block doon sa negativity, kundi isipin mo lang lahat ng gratefulness na na-experience mo, bakit ka nandito? Diba? Nandito ka kasi nararanasan mo hindi mo nararanasan because kasi, di ba yung mga ganon? Go back to your roots. Oo. Totoo yun. Kaya siguro lagi natin natatakel palagi sa episode yung mga nangyari before ng bata tayo. Kasi that was what made us. Totoo yun. Isa yun. What made us, to be honest. Oo. Yun talaga yung mga ano natin, yung mga napagdaanan natin, talagang yun ang nag-develop ng character natin, personality, attitude, Yeah. yung pakikisama. Oo. That's all. So, I'm very happy. Ako din. Are you satisfied? Yes, very satisfied. Super saya na naman ng episode natin today. Nakwentuhan natin, medyo malalim, pero ang saya. Kasi, diba? Totoo. Lagi namin sinasabing masaya kasi hindi namin siguro yung episode, yung podcast natin is hindi about pressure. Na parang, no, kailangan natin itakal to, malalim, hindi. Kasi it's always based, disclaimer, it's always based in our own experiences. Yun. Hindi namin siya kailangan i-apply sa lahat. Yun. At for sure sa inyo din. Diba? Pick nyo lang yung mga pwedeng makatulong sa inyo. Baka kami na hindi naman helpful or with that. Kasi, syempre, may kanya-kanya talaga tayong point of view. Diba? And we have to respect that. Yes, we have to respect it as well. Yes. And mas matutuwa kami kung magpo-comment din kayo ng mga experience nyo about sa childhood and yung experience nyo, yung journey nyo na mag-ibang bansa, yung mga ganon. Para, syempre na din namin yung mga audience namin na parang, di ba? Na, na-experience din nila yun. Nakakatuwa lang kasi nasi-share namin to kasi nga, kumbaga iisipin mo way back, hindi namin naisip ng mga bata pa kami kahit nung nag-college na si ate, nag-college na ako, nagkaroon na kami ng, alam mo yun, ng responsibility talaga na kailangan natin. Nakagkaroon ng heart-to-heart talk na ganito. Oo. And yung, mapunta tayo sa sitwasyon na to. Yes. Hindi namin naisip yun na, uy ate, siguro pag natin, pag nasa ibang bansa na tayo, magtatrabaho tayo sa ibang bansa, tapos kikita tayo ng ganito, wala. Hindi namin napag-usapan. Totoo. Just, ano yun, te? Yung parang, trust the process. Trust the process, always. Always. Ka dyan. I love it. So, yun yung pangalawa nating ngayon sa episode na to. Mahirap ang buhay, pero kailangan mong i-enjoy. And trust the process. Laban lang lagi. But of course, it's also valid if you feel depressed time to time. Pero, pagod. help yourself. That's the most important thing. So, lagi mong iisipin yun. No, te? Yes. Yung sinabi ni ate na kailangan mong isipin na kailangan mong bumangon. Hindi ka po pwedeng maging talunan. At never kang naging talunan. Never tayong naging talunan sa lahat ng laban. Diba? Yun naman ang nakikita sa atin. Yung, of course, may times na kailangan natin mag-dwell sa pagiging malungkot,
Hindi maiiwasan. Anxiety, anxiousness sa mga problema sa buhay, and it's Bagay-bagay. valid. But huwag kang tatambay doon. Yun Wow. nga yung sinasabi na huwag kang tatambay doon. Enjoy mo lang. Enjoy the ride, kumbaga, 'di ba? I'm so happy. Ako Thank you din. very much. Thank you very much, ate, Thank for you this din. experience din na na-share natin sa mga viewers natin. Thank you so much, guys! Encourage you guys to watch it until the end, please, and leave a comment. Yes, please. Para din ano namin na yung mga experience nyo din. Para for the next episode, magkaroon kami ng idea kung ano ba yung pwede namin i-share yung na-share nyo sa amin sa comments. Di ba? Oo. Yung mapapa-shoutout na kami. Shoutout kay ganito. Shoutout kay ganito. Di ba? Thank you so much for all. Thank you very much din sa'yo kasi naging part ka ng ang dami mong experience actually. Mas madami pang naging experience si ate kaysa sa akin. So, nailahad namin yun. Oo, pero mas ano ka, 'di ba? Mas marami. Level 1 lang, ay level 2 lang ako, level 1 ka na. Grabe. Ay, tapos ka na pala sa level. Bago pa tayo magkaiyakan, let's finish this podcast and I hope Let's finish this podcast. and I hope you learned something from us. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Shoutout sa mamit daddy namin. Number 1 supporter. We love you. Bye. Los queremos. Ooh. Please watch SS Code. Like and subscribe. Bye-bye.